Alam mo ba na sa mundo ng One Punch Man, hindi lahat ng halimaw pantay-pantay. May mga halimaw na kahit ordinaryong tao, pwede nalang patayin sa isang kisap mata. May iba naman na kayang sirain ang buong lungsod. At meron ding mga banta sa buong planeta. Kaya naman sa video na ito, i-breakdown natin ang monster threat levels mula sa pinaka-pader hanggang sa god level na may real example sa bawat level at madali mong maiintindihan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin to. Part 1. Pader Monster / Below Wolf. Ang Pader Monster ang pinakamaluwag sa food chain. Sila yung hindi pinag-aaksayan ng oras ng Hero Association. Kahit ordinaryong tao, may konting swerte o sandata, pwede silang talunin. Unang example, Monster Chickman. Dati siyang Phoenix Man, demon level sa Monster Association. Naging mascot actor sa Animal Kingdom bilang Immortal Phoenix na si Bird Brain. Pagkatapos tanggalin ng producer ang show, nabaliw siya, nag-fuse sa costume at nagkaroon ng resurrection powers. Sa peak niya, umangat siya sa dragon level. Pero sa huli, naging sisiw na halimaw, maliit at harmless na. Ngayon, crossing guard na sa mga bata. Himawari, wolf level officially, pero pang pader, humanoid sunflower na may matatalas na ngipin. Sinubukang hold upin ang candy shop pero dumating si Saitama, off-screen na lang na tinumba. Hotdog, humanoid hotdog, kaya umano patayin ang tao gamit ang sodium. Nakaharap ang C-class hero pero dumating si Tatsumaki at instant vaporize. Enamel, higanting ngipin na may nakasulat na enamel, pinatay ni Metal Bat. Ang takeaway, matibay ang shell pero hindi sapat para mabuhay. Fragman and Slagrus, House of Evolution, bottom tier creation, humanoid frag at slag. Dapat sumuporta sa mission pero instant kill ni Saitama ang stronger mutant, binabaon sa lupa hanggang parang garden decoration. General Pader Monster, Raid Art, support units sa Monster Association Raid, tinapos ng C and B class heroes. Sa C class, instant wipeout, pinapaalala lang kung gaano kalaki ang power gap sa mundo. Part 2, Wolf level. Next, Wolf level monster, banta sa ordinaryong tao o maliit na grupo, pero local heroes, pwede na silang harapin. Una sa listahan, Piggy Bacon, malaking piggy bank humanoid, manghihingi ng barya at sisigmuraan ang hindi nagbibigay. Naks, parang badyaw ah. Pwede kami kahit 5 piso. Wala. Na boss, pasensya na. Panginoon, nandudura po. Nakasalubong siya ng batang Saitama, napakalaki ng pinsala sa paligid pero napatay sa tulong ng pulis at military. Tang Stretcher, dating tao, naging reptilian humanoid, nangaatake para piliting magbuntis, natalo sa presensya ni King, sumuko agad. Shiber Wawa, asong halimaw dahil sa extreme genetic miniaturization, banta sa B-class hero pero isang suntok lang ni Saitama, tapos na. Messenger of the Seafolk, humanoid octopus na nagpunta sa JCT. Labanan, hindi natuloy. Ginawa ni Saitamang jellyfish confetti. Wolf level, nakakatakot sa ordinaryong tao pero S-class heroes, literal na walang effort sa kanila. Part 3, Tiger level. Tiger level monsters, unang disaster class na seryoso. Kung walang hero, malaking pinsala sa lungsod. Beast King, giant lion humanoid, claws at natural predator aura. Official tiger pero demon level confidence, naka-lion pose pa pero isang suntok lang ni Saitama, tapos. Ground dragon, armored reptile, kayang umatake mula sa lupa at gumawa ng shockwaves. Nakasalubong ni Saitama, sinuntok palabas ng earth crash. Bug god, base form, humanoid beetle, tiger level base form. Later, naging demon level at dragon level threat. Junior centipede monster, mid-sized centipedes, tiger level, kayang sirain ang commercial district. Evolve sa demon o dragon, pwedeng pumalit kay elder centipede. Skypoke tribe, foot soldiers and giant crow monster, humanoid birds, aerial advantage. Kung walang airborne hero, malaking gulo. General tiger class, raid art, mid-tier mutants, armored beasts, flying predators, hybrid creatures. Sila yung unang tunay na test ng S-class heroes na coordinate combat. Part 4, demon level.
demon level monsters kayang sirain ang buong distrito o syudad, kaya ang mga S-class heroes lang ang pwedeng sumugal. Unang example, Deep Sea King. Tiger to demon, aquatic humanoid, control sa tubig at tidal waves, nagpakita ng advanced regeneration at armor, naging demon level. Monster Cell / Gun, House of Evolution, adaptive, intelligent, kayang umatake sa multiple targets. Dues, Tatsumaki's opponent, humanoid demons na may telekinesis, armored giants, flying monsters. Part 5, Dragon level. Dragon level monster kayang sirain ang buong lungsod, existential threat sa mundo. Unang example, Goketsu, dating martial artist, naging demon level sa Monster Association, boss level threat sa martial arts tournament. Elder Centipede, 100 meters, matibay, mabilis, kayang sirain ang buong city block, nag-require ng coordination ni Bang at Bam para mapabagsak. Garu, monster human hybrid, evolved human, dragon level threat, kayang labanan ang S-class heroes ng mag-isa, absorb combat experience at level up sa laban. Monster King Orochi, leader ng Monster Association, pinakamalakas sa Monster Association, manipulate energies, world-ending destructive power, nagpakita ng coordination at strategy sa mga subordinate monsters. General Dragon Class Monster, Raid Arc, ultimate boss fight, walang casual fight, sila ang benchmark ng world-ending threat. Part 6, above dragon level, planetary scale threat, kailangan ng maraming S-class heroes. Unang example, Boros, Dark Matter Thieves, ang unang kumpirmadong above dragon level. Meteoric Burst, energy na planetary scale, isang cake nagpadala kay Saitama sa buwan. Monster King Orochi, Psycho Fusion, Body Manipulation, Regenerate, Tsunamis, Distort Crush ng Earth, napigilan lang ng combined S-class efforts. Part 7, God Level. God level ang pinakamataas, pwedeng i-wipe out ang humanity, manipulate space-time at universe. Unang example, Garu / Cosmic Peer Mode, Cosmic Energy, Stars and Galaxies sa katawan, movement tulad ni Saitama, Cosmic Explosion. Canonically examples, Boros, Garu / Cosmic Peer Mode, Mysterious God Entity, Existence Level Threat, pwedeng burahin ang humanity at baguhin ang universe. At yun na nga ang hierarchy ng monster threat level sa One Punch Man, mula sa father hanggang sa god level. Sila yung nagpapaalala kung gaano kalawak ang power scale at kung bakit mahalaga ang Hero Association. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, ishare mo na sa kaibigan mo na OPM fan at i-comment mo kung anong level ang gusto mong mas detailed sa susunod na video. At kung gusto mo pa ng mga ganitong klase ng content, huwag mong kalimutang i-follow ako sa Mr. Salaysay FB page at mag-subscribe ka na sa YouTube channel nating HXH Theories PH sa YouTube. Maraming salamat sa mga ka-One Punch Man na umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang kalbo.